Good morning mga kauno! My name is Christopher Paul Pasag. Batiin ko lang din po muna ang grupo ko, Royal Emperors International. Alam niyo mga kauno, napakaswerte natin ngayon, ano? Imagine mo, para maka-attend ng ganitong training, hindi mo na kailangan bumiyahe ng malayo. Naalala ko kasi dati, para maka-attend kami ng ganitong training, kailangan pang pumunta sa venue, kailangan pang bumiyahe. Kung taga Visayas, Mindanao ka, kailangan pa talagang bumiyahe na napakalayo para lang maka-attend ng ganitong training. Pero ngayon po, online na lang, no? Kahit nasa bahay ka, makaka-attend ka na ng training natin. At napakaswerte ng lahat talaga ngayon. Imagine mo, napakaganda ng mga tinuturo po ngayon. No? Naalala ko lang din po dati, nung paano kami humataw, paano namin ba ginagawa yung negosyo natin nung panahon na old normal, yung panahon na hindi pa online yung hatawan. No? Ito po yung ginagawa namin dati. Naalala ko, old normal hatawan. Ano ba yung mga ginagawa namin before? Number 1, yung flyering. Imagine mo yan. Araw-araw, ang kota ko, kailangan makapamigay ako ng isang tangkal ng flyers. Di ba? Madalas ako sa may NBI, sa may top. Yung mga kumukuha ng NBI clearance kasi mag-a-apply ng trabaho. Lahat yun, binibigyan ko ng flyers, lahat yun. Lahat ng dumadaan, talagang inaabutan ko yan. Walang hindi. Hanggang sa maubos ko isang tangkal. Pag naubos ko na siya, pagtingin ko sa likod, makita ko yung mga flyers ko nagkakalat. Di ba? Hanggang sisitahin ka ng guard, milalapit sa yung pulis, o doon ka boy, nagkakalat ka lang dito, pulutin mo yan, di ba? So gano'n yung mga ginagawa. Araw-araw po yun. Alas 7 pa lang ng umaga, namamlayos na ako dati. Ano pa? Survey. So after ko mamlayers, pupunta naman ako sa mga mall. O saan yung mga maraming tao. Bakit? Magsusurvey naman ako. Kukuha ako ng mga pangalan ng tao, mga contact number nila. Ang kota ko, kailangan maka 200 ako sa loob ng isang araw. Araw-araw yun. Tapos ano pa? Approaching. Imagine mo namlayers ka ng umaga, after mamlayers, magsusurvey ka ng 200 na pangalan ng tao, 200 na number. After niya, pupunta kami ng opisina. Pagdating sa office, sa labas ng office, mag-a-approaching kami. Paano approaching? Lahat ng mga dumadaan sa labas ng opisina, nilalapitan namin yan, kinakausap namin yan. Hello po, magandang hapon po. Pamilya na po ba kayo sa uno? Ganyan-ganyan kami dati. Lahat. So noon talaga, kailangan talaga masipag ka. Kailangan talaga makapal ang mukha mo. Diba? Kasi kung pagka mahihayin ka dati, wala. Talagang mahirapan ka talaga, no? Ano pa ba? Direct selling. Ito pa isa sa ginagawa ng grupo ko para magkaroon kami tinatawag na panggalaw. Diba? Pupunta kami sa mga bahay-bahay. Literal, ano mo yung kakatok ka sa bahay. Ano mo yung produkto natin. Pupunta kami sa mga pilahan ng tricycle, pilahan ng jeep, no? Yung mga driver doon. Lalo sa umaga, yung mga driver ng tricycle na mahabang pila, yung kape natin 8-in-1, bubuksan namin yan. Tapos bebenta namin tingi-tingi, yung sachet-sachet. So, ganun ginagawa namin dati para lang magkaroon kami ng panggalaw. Everyday din yan. Ano pa? Wall posting. Actually, ito yung isa sa pinakamahirap, pinakakapagod na ginagawa naming hataw. Ano yan? Imagine mo maglalaad kami na napakalayo para lang magdikit sa mga poste. Ang mga poste na Meralco nakalagay, job opening, part-time, full-time. Nagsistart kami, alas 12 ng madaling araw. Imagine mo buong araw, pagod ka na humataw. Pagdating pa ng alas 12 ng madaling araw, magpapahinga ka na lang, pero still hataw pa rin kami noon. No? Bakit madaling araw kami nagdidikit? Kasi bawal po yan. Ilang beses po kami nagkipaghabulan sa pulis. Ilang beses po kami nahuli din ng pulis. Pero nakakatuwa ngayon, mga pulis na nanghuhuli sa amin, ngayon ka-business partner na rin po namin. Di ba? So ngayon, nag-start kami, alas 12 na madaling araw. Matatapos kami, makaka-uwi kami, alas 3, alas 4 na madaling araw. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, nasa NBI na naman ako, namamlayos na naman ako. Di ba? Ano pa? Provincial hatawan. Ito, imagine mo dati, no? Para makapag-bid lang ako ng grupo sa probinsya, pupuntahan ko pa yan. Example, ito Nueva Vizcaya. Ayan, Rizal, Caguayan, Isabela, Cagayan, Siniloan, Laguna. Pupunta ako dyan. No? Mag-i-stay ako ng matagal. No? Gagawin ko din yung flyers, yung mga ganyan, survey, approach, wall posting. Mag-stay ako ng matagal. No? Para lang makabig ng grupo. Mag-renta kami ng hideout namin doon, ng headquarters namin doon. So lahat, iniikot ko yan. Ang dami kong pinuntahan. Ayan din, Manila, nagkaroon din ka Manila. Tugigaraw, imagine pa, biyahe ka na napakalayo. Di ba? Para lang magkaroon ng grupo dyan. Di ba?
mamamlayers kami dyan, sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, nagsasurvey kami. Hanggang sa punta rin ako ng Lawag, pati sa Lawag, ganun din, mamamlayers din ako doon. Siniluan, Laguna, Santiago, Isabela, San Pablo, Laguna, Lucena, Quezon, Apayao, Santa Cruz, Laguna, Roas, Isabela. Imagine mo mga kauno, no? Imagine mo yung pagod ko noon, di ba? Napakahirap, imagine mo pupunta ka sa probinsya, magbibigay ka ng grupo. Pag may grupo na, pupunta naman sa pangalawang probinsya, magbibigay ng grupo. Pagkatapos pupunta naman sa pangatlong probinsya. Hanggang sa dumating yung time, na may mga grupo na ako sa bawat province, iniikot ko na yan. 3 araw sa San Pablo. After ko 3 days sa San Pablo, pupunta naman ako ng Lucena, Quezon. 3 days ako doon. After nun, pupunta naman ako ng Apayao. 3 days ako doon. Maganon, lahat ng province pinupuntahan ko, magsisimula ako sa south, no, papunta ng north. Imagine mo, ganun ang ginagawa namin dati. Ganun ang ginagawa ko dati. Walang pahinga, kaya ilang Pasko, New Year, hindi ako nakauwi ng bahay, ilang Pasko, New Year, ilang birthday ng mga mahal ko sa buhay ang hindi ko po napuntahan. Diba? So, ganyan po katindi at kahirap yung noon na paghataw namin sa offline. Kaya buti na lang talaga may online na ngayon. Kasi bakit? Hindi ko na ginagawa yan. Hindi na ako nagpupunta ng mga probinsya, hindi na ako nag-mamlayers, hindi na ako nag-wall post, ano pa? Hindi na ako nagbebenta ng bahay-bahay. Di ba? Ano pa? Hindi na ako nag-survey. Hindi na ako pupunta sa mga mall para kumuha ng mga number ng tao. Ngayon lahat, pure online na lang. Kahit nasa bahay ako, lahat yun nagagawa ko na. And ang maganda niyan, mas maganda pa nangyari ngayon. Sabi ko nga sa mga leaders ko alam mo, dati, sabi ko sa kanila, dati para tayong nangingisda sa isang ilog. No? Paano yun? Ba't nasa sa isang ilog? Limit lang o iilan yung isda na pwede nating mahuli. Kasi ang pwede nating ma-invite, yung mga tao na nasa paligid lang natin. Tama? Pero ngayon, online, para tayong nasa malawak na karagatan. Napakadaming isda. Napakadaming big fish. Kaya sabi ko sa kanila, mamingwit ka ng mamingwit. Mamingwit ka ng mamingwit. Wala kang mahuli dyan, dito ka. Wala kang mahuli dyan, dito ka. Tuloy-tuloy mo lang, damihan mo lang yung kausap mo. So, ano nangyari? Nung nag-online, pakita ko naman sa inyo ano nangyari sa amin nung nag-online kami. So, ito. New normal pandemic result. Okay? Ito naman nangyari sa amin. Dahil nga sa online, no, sabi ko nga, nasa malawak na tayo ng karagatan na daming pwedeng makausap. No? Nagkaroon kami ng maraming mga transactions. No? Kagaya nito, 160 packages, 1.4 million, 114 packages, 1 million, 106 packages, 953,000, 124 packages, 1.1 million, 129 packages, 1.1 million na naman. Diba? Lahat po yan, pure online. Diba? Hindi ako lumabas ng bahay, diba? Lalabas lang ako ng bahay para kumuha ng mga padala. Lalabas lang ako ng bahay para ipadala yung mga packages. Pero para mamlayers, para gawin yung mga bagay na hindi ko na ginagawa ngayon. No, 167 packages, 1.5 million na naman. 223 packages, ang palaki ng palaki. 2 million na siya. Di ba? 348 packages. Imagine mo, 3.1 million. Naalala ko dati yung 348 packages na yan. Siguro 2 years ko, 2 taon, isang taon, 2 taon ko yan na natatrabahuhin. Diba? Imagine mo, ilang flyers na yung pinamigay ko, diba? Ilang poster na yung dinikitan ko ng poster para lang makakuha ng mga ganyang pains. Pero ngayon, online na lang lahat. Ano? Ayan pa yung ilan sa mga transactions. Hanggang sa tumaas na siya. 413 packages. Diba? Lahat po yan, ulitin ko. Lahat po yan sa online lang namin ginawa. 3.7 million, 294 packages, 2.6 million, 402 packages, 3.6 million. Diba? At ito yung aming record breaking sa grupo ko nga, no? Ito yung binibreak namin yung 548 packages. Konti na lang, 5 million na po. Diba? So lahat yan, pure online lang lahat ng mga ginawa namin na yan, no? Ito po, naalala ko, no? Last year, diba? Imagine mo, yung mga tao nagkandara pa sa pila sa ayuda, diba? Pero yung grupo namin, last year napag-produce kami na 100 million worth of packages and lahat po pure online lang. Kaya napakaswerte po natin lahat ngayon mga kauno. Diba? So, ayan po. Kaya naman po nangyari, ilan sa mga nangyari po sa akin, no? Last One Impossible, last November, ang check ko is almost 2.7 million.
Di ba? Dati nakikita ko lang yan, nakikipicture lang ako dati, nakikibideo lang ako dati. Sabi ko, darating ang time, ako naman yung may ganyang pera pagdating na One Impossible. And yan, dahil po sa online, ayan din, naging top 3 last year. No? Tapos ito pong anniversary natin last June 12. So nag-official na po overall top 3 earner. Okay? Kumbaga, kaya ko siya pinakita, hindi para iyapang. Kumbaga, kaya ko siya pinakita para sabihin po sa lahat ng mga nag-uuno na walang imposible po talaga. Walang imposible ngayong online. So kahit bago ka pa lang, o kahit kakabalik mo pa lang, kayang-kaya mong makapasok ng top 10 or top 5 ng kumpanya natin. Kasi bakit ko nasabi yan? Imagine mo, March 2020 nung nag-lockdown, para din akong bagong sali sa uno. Bakit? Wala akong alam sa online, inaral pa namin. Para akong bagong sali sa uno, bakit? Lahat ng tao ko nawala. Ilan lang kami natira. Kaya nung March 2020, nung nag-lockdown, as in, talaga pakiramdam ko, para akong bagong sali ulit para naman akong bagong pay-in dito. As in, wala, nangangapa kami sa lahat. Pero imaginein mo, sa maigsing panahon lang, diba? Kami yung pinakamaliit na grupo. Kami yung pinakamahina nung old normal, nung offline. Pero sa maigsing panahon lang dahil sa online, nag-top 3 kagad kami ng grupo namin, ng grupo ko. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga kauno natin, huwag mong limitahan yung kakayanan mo. Ay, baka sabihin mo, ay naku, matagal na kasi yan eh, malaki na grupo niyan, kaya top 3 yan. Hindi po, ulitin ko. Noong March 2020, para ako nagsimula ulit sa uno. Naubos ang tao ko. Wala akong alam sa online, inaral namin. Diba? Kumbaga, walang imposible. Basta sipagan mo lang, diba? Mangarap ka lang, magdasal ka lang, kung ano nangyari sa akin, pwede ring mangyari sa iyo. Ulitin ko, huwag mong limitahan yung sa sarili mong kakayahan. Okay, ano pa? Ano pa yung mga nangyari? Okay, ayan po. First time nag-top 1. Never, ever, sa buong buhay ko, sa eskwelahan o kahit saan, lahat ng pasukin ko, never ako nag-top 1. Pero nakakatuwa lang dahil sa online, ako pa yung nag-top 1 New Excellence Award. Imagine mo tinaas, 503% ang tinaas ng income ko. Nang dahil din po yan sa online na ginagawa natin ngayon, na online hatawan. Ano pa? Okay, first time, no? 3 million, kaming dalawa ng wife ko. Ngayon po, kasi family business na kami rito, pati mga anak namin kasama dito. Pag pinagsama-sama lahat, talagang hindi na kami bumababa na 7 digits every month. Ganun kasarap yung negosyo ginagawa natin. Ano pa? Nang dahil po sa online, imagine mo nag-start, nabili po namin yung property namin na yan, na 11.4 million, September 2020. Imagine mo kung gaano kabilis, March 2020 nag-lockdown, para kaming bagong simula ulit. Para akong bagong sali ulit sa uno. Wash out yung grupo. Pero after 6 months, nakabili kami ng 11.4 million worth ng property. Paaganda dyan, overlooking. Alam mo yung tipong pag pumunta ka dyan, tanaw mo buong Metro Manila. Diba? Ano pa? Nakabili rin kami ng brand new sasakyan. Imagine mo, pagbili ng lupa, after 3 months, bumili kami brand new sasakyan. And ito, last month lang, 9.5 million worth of property, bumili na naman po kami ng property ng aking may bahay ng asawa ko, si Delmar. No? Ano pa? Nagkaroon na rin po kami ng mga iba pang mga negosyo sa labas. Diba? Dahil po sa online na ginagawa natin. Napakaswerte natin. Kaya naman huwag ka magtaas, sobrang trending ng negosyo natin ngayon. Nakakatuwa kasi bakit? Kung kailan nag-new normal, kung kailan hindi na makalabas yung mga tao, tsaka pa kami nagkaroon ng resulta yung mga tao ko. No? Ayan kami, ng wife ko. So, ayan yung mga leaders ko. Bumili mga brand new sasakyan, puro brand new. Diba? Nung una, hirap na hirap kami magkaroon ng sasakyan. Diba? Mahirap na makapaglabas sa resulta. Pero ngayon, sa grupo namin, halos every month may bumibili ng brand new sasakyan sa grupo namin. And meron na rin po nakabili ng property sa grupo namin. Lahat yan sa online lang. Ngayon ang tanong, ano ba yung online strategy na ginawa ng grupo namin? Yung time na nag-start kami, noong March 2020 nung nag-lockdown, ano ba yung mga pinagagawa namin? Number 1, adding right market. Yung Facebook namin, inayos talaga, nilinis namin. Talagang gumawa pa nga ako ng pangalawang Facebook ko, tapos nag-add ako ng mga right market. Wala akong in-add doon na hindi right market. Puro right market. Minax ko talaga na hanggang 5,000 friends. At hindi lang ako, pati yung mga leaders ko, yung natira na tao ko, lahat kami talagang
nag-add kami ng ad everyday, 'di ba? Ng right market, 'di ba? Ano pa? Naging active lang kami sa pagpo-posting at advertising. 3 times a day kami dati kung mag-posting. Umaga, tanghali at gabi. Walang palya yun. Active talaga kami. Umaga, tanghali, gabi. Bukas, gano'n naman. Umaga, tanghali, gabi. Nagpo-posting kami. Nag-reposting, nag-advertise kami sa Facebook. Diba? Ano pa? Team support. Ito isa sa maganda na ito isa sa ginawa namin. Okay, kung bakit na kahit maliit kami, biglang sumabog, di ba? Totoo talaga na kahit gaano kaliit ng isang grupo, kapag nagkakaisa yan at nagtutulungan yan, maniwala ka, kahit gaano kaliit yung grupo mo, magugulat ka na lang, ikaw naman yung nasa top 3, yung grupo mo naman yung nakapasok na ng top 5, tama? Kasi yung grupo namin, meron kami team support nung una. Paano team support? Talagang tulungan. Talagang suportahan talaga kami. Lalo na yung konti pa lang kami, nag-start kami. Pag nag-post ako sa Facebook, talagang magko-comment lahat ng mga leaders ko na natira. Gano'n hanggang ngayon, gano'n po yung ginagawa namin. And syempre, consistency. Paulit-ulit lang po namin yan. Walang palya. Nung una, wala masyado nag-i-inquire, diba? Baka mamaya kasi marami sa atin dito, post ang post. Apply, ano ba naman yan? Post ako ng post, sabi mo, maging masipag lang ako sa pagre-repost, sa pag-a-add. Post ako ng post sa Facebook, umagat ang hali gabi, wala naman nag-i-inquire. Diba? Huwag mo isipin yun, ituloy-tuloy mo lang. Kasi sa amin naman nung una, ganun din eh. Nung wala ka nag-i-inquire sa amin nung una. Sabi ko na sa mga tao ko, basta tuloy-tuloy lang natin kung anong ginagawa natin, huwag tayong magbabago. Wala nag-i-inquire, pero tinuloy-tuloy lang namin. Nag-add kami ng right market, nagpo-posting, susuportahan kami. Hanggang sa dumating yung time, ayun na, unti-unti na, may nag-inquire, pinresenta namin, hanggang sa, nung una, ang dami din namin mga pinresenta, hindi ka agad sumali. Pero sabi ko sa mga tao ko, sige lang, tuloy nyo lang. Next lang tayo ng next. Makakabunot din tayo ng unang taong sasali sa atin. Hanggang sa dumating yung time, may sumaling isa, ayun na, doon na ako nabaliw talaga. Imagine mo, may isang sumali, nabaliw ako. Bakit? Sabi ko sa GC namin, kung merong unang sumali, maniwala kayo, merong pangalawa yan, may pangatlo, may pang-apat, may pang-lima yan. Hanggang sa dumating yung time, ayun na po yung nangyari sa amin. Milyon-milyon na po yung pinapasok namin transactions, every transactions po namin. Okay? So ngayon, maraming nagtatanong sa akin, Upline Chris, di ba? Top 3 ka ngayon, paano mo nagawa na ma-maintain mo yung rank mo dyan na nasa top 5 ka? Diba? Kasi sa totoo lang, the more na tumataas yung rank mo, mas pahirap ng pahirap. Diba? The more na, dati top 50, medyo okay lang yung hataw. Pag pumasok ka ng top 40, medyo mas mahirap ng konti yan. Pag nasa top 30 ka na, pag nakapasok ka ng top 10, medyo mahirap na yan kasi grabe paano, madaling makapunta dyan sa top 10, sa top 20 na yan o top 5. Ang mahirap, paano mo nga i-maintain na nandyan kang rank na yan. Tama? So yung kadalasan ng mga naririnig ko na mga nagtatanong sa akin, paano mo nga ba nagawa, Upline Chris, na ma-maintain nyo yung grupo nyo na nasa top 3 kayo o nasa top 5 kayo. Okay? So, how to maintain your result? Okay, ano ba yun? Number 1, break your highest achievement. Okay? Kasi ako po, yun talaga yung ganun ako mag-goal. Diba? Kung napapansin nyo kanina yung mga pinakita ko, no? Ano ba yung ano ba ibig sabihin ng break your highest achievement? Kung ano yung pinakamataas na na-achieve mo, i-break mo yan. Okay? Ano yan? Kagaya ng rank. Number 1, yung ranking. Diba? Ito yung gusto kong idiin sa inyo pong lahat. Diba kasi pagka nakapasok na ng top 20, okay, ang i-goal niya next month, makapasok lang din ng top 20. Kailangan, kung ano yung rank mo ngayon, kailangan i-break mo yan. Kung top 30 ka ngayon, dapat next na awarding ng company natin, pasok ka na sa top 20. Kapag nasa top 20 ka na, kailangan ang next na goal mo, i-break mo yan, kailangan makapasok ka na ng top 10. Yung iba ang iniisip ganito eh. Diba? Pagdating ng top 20, naku, pahirap ng pahirap yung trabaho ko. Lalong dumadami dapat kong asikasuhin niya. Mas lalong dumadami yung responsibilidad. Kasi the more na tumataas yung rank mo, mas lumalaki yung responsibility mo. Ang ginagawa ng iba, ay okay na ako sa top 20. Next month, okay na ako dito. Basta 20 to 30, okay na ako dito. Mali. Alam nyo kasi kapag ganun ka mag-goal, hindi ka na talaga aangat. Okay? Ang mangyayari sa'yo, stagnant ka na lang. Hindi ka na lilipad. Ang pinakamasaklap niyan, buti kung stagnant. Minsan, ang mangyayari sa'yo, hindi ganyan eh. Pababa ka pa ang mangyayari. So, dapat, ang gawin mo, kung ano yung rank mo ngayon, okay, kailangan,
sa susunod na awarding nyo o awarding ng company natin, kailangan i-break mo yan, mas mataas na. Whatever it takes, ano man ang mangyari, kailangan dyan ka nakapokus. Kailangan ihigitan mo talaga yan. Okay? Kasi ako po, imagine niyo ako diba, nasa top 3. Alam niyo po ba kami na mga leaders ko, ang ginogol namin, makapasok kami ng top 2 at top 1. Napakahirap. Kaya naman na-maintain namin pagiging top 3 kasi grabe kami magtrabaho. Kung dati, ang trabaho namin ganito, mas lalo na ngayon. Mas talagang halos wala kaming tulugan ngayon, di ba? So, ayan. Income. Ano pa ba? Yan, dapat din i-break mo yung income mo. Kung ngayon, tsumeki ka ng 50 mil, huwag kang papayag na hindi mo babreak yan next month. Dapat next month, 100,000 ka na. Pag naka 100,000 ka na, susunod na buwan, kailangan 120 pataas ang i-break mo. Ano pa? Number of pay-ins. Diba? Ito isa pa to eh. Diba? Kung ngayong linggo, may 20 pay-ins ka. Next week, huwag kang matutulog hanggang hindi mo nakikita yung 20 pay-ins na yan. Kailangan next week, naka 30 pay-ins ka na or 50 pay-ins ka na. Kasi kami, ganun po yung ginawa namin. Nung una, 100 pay-ins kami. Tama? So, anong ginawa namin? Sabi ko, kailangan madagdagan na yan. Hanggang sa naging 200 pay-ins. Hanggang sa sabi ko, huwag natin tigilan. Hanggang di natin nalalampasan yung 200 na yan. Hanggang sa naging 300 packages. Hindi namin tinantanan yan hanggang hindi kami nag-400 packages. Sabi ko, sa mga leaders ko, push pa tayo, todo pa tayo, hataw pa tayo. Ang binibreak natin yung 400 packages. Ano nangyari? Na-break namin siya, naging 500 packages. At ngayon po, yung binibreak namin ngayon, 548 packages na yun. Diba? So, wag kang papayag na hindi mo ma-break yung pay-ins mo. Kaya dapat binibilang mo rin yung pay-ins mo every week, every day. Dapat binibilang mo din yan. No? Wag kang papayag na hindi mo siya ma-break. Ano pa? Ito, sasakyan. Diba? Kung ngayon na bumili ka, second hand na sasakyan, kailangan ma-break mo rin yan. Next time, dapat bili ka, brand new sasakyan na. Kung nakakotse ka na ngayon, kung may brand new kotse ka ngayon, di ba, kailangan break mo yan. Next time, naka-SUV ka na. Kung naka-SUV ka na, next time, naka-sports car ka na. So, always break your highest achievement. Kung ano yung pinakamataas na achieve mo, kailangan higitan mo yan. Di ba? Kasi pagka hindi mo siya ginugol na mahigitan yan, that's the time na mangyayari sa'yo, magiging petix ka na, magiging relax ka na, hanggang sa dumating yung time, unti-unti ka nang bumababa hanggang sa madapa ka. Tama? Ano pa? Property. No? Imagine mo, ngayon, kung nakakondo ka, dapat next time may house and lot ka na. Diba? Ngayon, kung meron ka isang property, next time, dapat may 3 property ka na. Always break your highest achievement. Kung ano yung pinakamataas mo na achieve, kailangan higitan mo siya. Okay? Next, level up your work ethics. Okay. So, kailangan din to. Kailangan, kung nag-a-upgrade ang gadget, nag-a-upgrade ang mindset, kailangan yung galaw at hataw nag-a-upgrade din. Diba? Paano yan? Number 1, increase the numbers of your presentations per day. Okay? Sa akin lang, dito po ako nakatingin sa grupo ko. Sa number of presentations a day. Dati, 5 presentations a day kami. Tapos, hanggang dumating yung time, 10 presentations a day na tayo ngayon. Ngayon po, ngayon mga nakaraan lang, ang ginugol na namin, dapat 20 presentations a day. Even ako, kasama ako dyan. Araw-araw, ang goal ko, dapat maka 20 presentations din ako. At mas madali na ngayon kasi may mga video na, unlike dati. Talagang latag-latag kami. Ngayon may mga video na. Kaya sabi ko, kailangan maka 20 presentations a day tayo. So, kailangan ganun din gawin mo. Huwag kang matutulog sa gabi hanggat hindi mo nahihigitan o hindi mo nagukuha yung mga goal mo. Kung yung dami, yung target mo na presentations a day, huwag kang matutulog sa gabi nang hindi mo siya nahihit o na-achieve. Okay? So, ano pa? More time for duplication. Alam nyo, ito isa sa pinaka-importante rin, no? Give time na mag-duplicate at magturo sa mga tao mo. Okay? Kami nga sa mga leaders ko, may tinatawag kaming duplication time. Okay? At depende yan sa availability ng tao na dinuduplicate mo. Meron akong leader, may napasali siya sa ibang bansa, sabi ko, wala kang choice. Kailangan mo i-duplicate yan. Kailangan mo gumising na madaling araw para i-duplicate yan at para turuan yan. Kasi kailangan, alam mo yung isang oras sa isang araw, no? Meron kang tinuturuan tao, araw-araw nakatuto ka lang sa kanya, isang oras, lalaanan mo siya ng oras. Kailangan talaga na nakakapag-duplicate siya, tinuturuan mo siya. Lahat ng mga dapat niyang matutunan, lahat ng alam mo, kailangan ituro mo sa kanya. Sa amin kasi, ganun kami. Lahat ng leaders ko, lahat ng generals ko, lagi ko tinatanong yan every week, o sino na-duplicate mo ngayong linggo?
Diba? Met tinatanong ko siya, anong oras ang duplication time mo? Kasi bawat isa sa amin, meron kami tinatawag na duplication time. Hindi ka namin i-istorboin ng oras na to kasi alam ko nagdo-duplicate ka ng mga oras na yan. Okay? So ano pa? More Zoom meetings. Naalala ko dati, isang meeting lang kami, buong grupo ko. Pero ngayon po, lahat ng linya ko, talaga pinag-step up ko lahat. Bawat linya may mga kanya-kanya Zoom meetings na sila. Okay? Talagang Monday to ang Sunday namin, araw ng pahinga to, pero sa gabi nagmi-meeting na lang kami. Pero walang palya yan, Monday to Sunday talagang laging naka-Zoom meeting kami. Every now and then, minomonitor po namin yung mga leaders ko. Kaming dalawa ng partner ko, si Delmar, ng wife ko. Lagi namin minomonitor. Araw-araw yan. Halos everyday nga, meron kaming meeting ng mga leaders ko eh. Kasi gusto ko i-monitor sila o tingnan sila, ano bang na-achieve mo ngayong araw? Ano bang nagawa mo ngayong araw? Natapos mo ba yung target mong goal ngayong araw? Diba? And at the same time, tinitingnan din namin yung productions namin everyday o na ilang pay-ins ka ngayon, ganyan. Araw-araw talagang more meetings talaga kami everyday. Ngayon, minsan nga sa isang araw, nagiging 2-3 meeting pa kami. Bigla kami nagpapatawa na emergency meeting o meeting kami ganyan. Talagang tututok talaga kami sa mga tao namin. Even nasa bahay kami ngayon, mga anak ko nga, hindi ko halos malaro eh. Kasi bakit nakatutok pa rin ako sa mga leaders ko, sa mga tao ko, na kailangan ma-duplicate ko sila. Okay? Ano pa? How to maintain your results. Okay? Focus. Siyempre, ito number 1. Nakalaban din natin. Ano yun? Kasi pag nasa bahay tayo, online, di ba? Pag nasa bahay tayo, maraming distractions. Andyan si Netflix, andyan si Mobile Legend, hindi ka nakikita ng apply mo eh. Di ba? Sabi mo sa apply mo, gising na ako pero ang totoo, tulog ka pa. Di ba? Pagdating ng gabi, may nilalatagan ako, pero totoo, nanonood ka ng Netflix. Di ba? Nagpa-follow up ko, kung may kinakausap ka, sabi mo sa apply, may kausap ako ngayon, apply. Pero totoo, nagmo-Mobile Legend ka. Kumbaga, ito lagi ko sinasabi sa mga tao ko, ngayong online hatawan, ang number 1 na kalaban mo, walang iba kundi sarili mo na lang talaga. Okay? Kasi, hindi ka nakikita ng apply mo eh. 'Di ba? Ngayon nasa sayo naman 'yan, negosyo mo naman 'to eh. 'Di ba? Unang-una, hindi naman apply mo yung niloloko mo, sarili mo yung niloloko mo. Pag sinasabi mo mahataw, pero totoo, nag-Netflix ka, nag-ano. Kailangan focus ka lang sa goal mo. Kung ano yung goal mo nung araw na 'yon, doon ka lang naka-focus. Kailangan focus ka sa goal mo, everyday goals, weekly goals, and monthly goals, and yearly goals. Dapat meron ka naman ng 4 na yan. Hindi yung yearly goal lang o monthly goal. Dapat everyday din, meron ka rin ginugol. Every week, dapat may ginugol ka rin. And dapat nakapokus ka lang doon. Whatever it takes, dapat kung ano yung goal mo, huwag ka papayag na hindi mo siya matamaan. Alam nyo, isa sa mga sinasabi ko sa mga leaders ko, alam mo kayo, pagka nag-goal kayo at hindi nyo tinatamaan, lalagi nyo na lang hindi tinatamaan yung goal nyo. Alam nyo mangyayari sa inyo, darating yung time manhid ka na hindi mo natatamaan yung goal mo. At yun ang pinaka-nakakatakot. Yun ang pinaka-nakakatakot na maramdaman sa ginagawa natin negosyo. Ano yun? Yung manhid ka na hindi mo natatamaan yung goal mo. Kasi next na, bibigyan ka ng goal ng apply mo, hindi ka nagagalaw. Kasi bakit? Sanay ka na eh. Sanay ka na hindi mo natatamaan yung goal mo. Kaya iwasan nyo, hanggat maaari, huwag kang papayag na maramdaman mo yung ganong pakiramdam. Ano yun? Yung manhid ka na hindi natatamaan yung goal. Okay? Next, number 4, numbers game. Keep on directing. Ako talaga pinapakita ko sa mga leaders ko. Even ako, until now, nagde-direct po talaga ako hanggang ngayon. Pakita ko sa inyo, simula nag-lockdown, total presentations ko po 2,411 and total directs 397. Ito masarap. Imaginein mo kung meron kang direct, pag direct mo, syempre ikaw ang nasusunod kung saan mo ilalagay yan. Tama, mali? Syempre direct mo yan eh. Alam nga ilagay mo sa times 1 yan. Kung direct mo yan, syempre ilagay mo sa times many mo, sa times 3 mo. Diba? So, ayan. Diba? Ano pa? And last one is pray. Kalimutan mo na lahat ng mga sinabi ko. Pero itong pang-5, wag mo kalilimutan. Umaga pa lang, magdasal ka na. Diba? Lord, gabayan mo po ako sa lahat ng mga tao kakausapin ko ngayon. Alam nyo kasi ganito simple. Napakahirap ng kahit anong todo gawin mo, kahit anong hataw gawin mo. Kapag hindi mo kasama si God, walang patnubay ng Panginoon, ang bigat, ang hirap ng hataw. Pero tandaan mo kapag kasama mo si God, lahat ng mahirap nagiging madali. Lahat ng imposible nagiging posible.
Tama? Kaya naman morning pa lang, alam nyo yung mga leaders ko nga, meron silang every morning daily devotion, sama-sama sila, nagpe-pray. Ako po, everyday, nagbabasa na rin po ako ng Bible. Kasi talaga, gusto ko talaga kasama namin si God. Sa hataw namin talaga, araw-araw, linggo-linggo, buwan. Mayat-maya, oras-oras, dapat kasama namin ng Panginoon. At pagkasama mo si God, maniwala kayo sa akin. Ang bilis. Pag siya na kasi yung kumilos, pag siya na yung gumalaw sa'yo, pag siya na yung humataw para sa'yo, magugulat ka, ikaw naman yung may almost worth 5 million na transactions na worth of packages. Tama? So sa akin lang mga kauno, no? Huwag mong limitahan yung sarili mo. Okay? Huwag mong limitahan yung sarili mong kakayanan. Diba? Huwag mong isipin na bago ka lang, huwag mong isipin na kakabalik mo pa lang. Ako po, sabihin ko sa inyo, galing din po talaga ako sa simula ulit. Kasi nga, noong March 2020, na lockdown, diba? Naubos yung grupo ko. Inaral namin ulit yung online. Pero sabi ko, walang imposible. Ngayong online na yung hatawan, kahit bago ka pa lang, kahit kakabalik mo pa lang, maniwala ka. Kahit ikaw pa, yung pinakamaliit na grupo sa buong uno, maniwala ka sa akin. Kapag kasama mo si God, kapag hinataw mo, tinodo mo, kung anong meron kami ngayon, magugulat ka, meron ka na rin yan. Tama? Kung ngayon, wala ka pa sa top earner ng uno, pero magugulat ka, magugulat ka. Next time, ikaw na yung top 3 ng buong kumpanya. So, yun lang po mga kauno. Sana may natutunan po kayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.